Hi everyone, this is KG Mo Vlogs, a Filipino actor based here in Kingdom of Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad gawa natin itong reaction video. Ang latest na chika nga sa kay David Licauco and Barbie Fortesa, which is the Barda. Actually, ang dami nag-ask sa akin kahapon and kanina lang kung ano ang opinion ko. Okay, about dun sa kumakalat nga na ni-like daw ni David na nag-post ang basher na dilulo daw ang mga Barda fans, tapos ni-like daw ni David. So basically, I searched for that and hindi ko siya mahanap. I really don't know why, bakit hindi ko siya mahanap. But then again, since tinanong ninyo yung opinion ko and I'm a reactor itself, wala akong reaction. Charis, eme lang. Kasi there is a lot of possibilities, guys. Okay, there's a lot of possibilities na pwede nating isalang-alang, and you know me, I chose on the brighter side. Pinipili ko talaga palagi ang hindi negatibo, pinipili ko palagi yung mga possibilities na pwedeng mangyayari. So basically, ang opinion ko doon, kasi I myself as well, kahit sa mga comment section ko, pag sabog talaga ang notification mo, may possibilities talaga na kahit hindi mo intended ilalike mo na lang siya para mawala siya sa notification mo. So dito, for example, sa akin ilagay ko na lang yung sarili ko. Gawin ko na lang example yung sarili ko. So basically, ako naman, may mga bashers minsan na nalalike ko din. For example, yung nanliligaw kay Barbie kung sino, tapos ang daming humula, di ba? May Dustin, may Kim Sun Tan, may Dustin Yu, may Nico Ko, may sino pa, may Ken Chan, marami kayong tinanag. So basically, para mawala lang siya sa notification ko, nilalike ko na lang siya. Even sa ex, kasi sabog talaga yung ex ko din Kung makikita niyo yung ex ko, hindi naman hundreds, so mga 50 plus retweets every time na mag-tweet ako about sa Kim Pao and everything. Ang dami talagang sabog talaga, hindi lang Kim Pao, ang dami talagang notification. So para mawala lang yung notification, nilalike ko talaga siya. So basically, may mga time siguro na parang hindi ko na yung binabasa. Like lang ako ng like, kahit nga binabash na ako, like lang ako ng like. So ano pa kaya yung kay David? Sa sobrang dami or sa sobrang sabog ng notification niya. Basically, it was an honest mistake na pag-like. Pero hindi natin alam, okay? Hindi ko winawala yan sa inyo yung mga possibilities na baka ganito, baka ganyan. But still, you ask for my opinion, and this is my opinion, and I always chose the brighter side. After all na pinakita nila doon sa pagparade, after all na pinakita nilang ayuda, behind the scenes sa mga TikTok nila, ngayon pa ba na magsasabi si David or mag-aagri si David na dilulo tayo? Sa bashers pa talaga ni Barbie. And right after that, kahit sabihin natin kahit sabihin natin na parang nag-a-agree ako sa sinasabi ng ibang tao nang hindi naman maganda, tapos ikakasira ng career ko. Tapos pero agree ako pero alam ko na ikakasira siya ng career ko. Sa palagay nyo, ilalike ko yun. Sa palagay nyo, magre-reply ako doon sa tweet na yun na, oo nga, tama yan. Sa palagay nyo. Diba? Hindi. Kasi syempre, aside from that, papangalagaan ko din yung career ko. So basically, kay David, ang laking pangalan ni David Licauco. Sobrang laking tao niya. Sobrang laking, hindi mo na maano-ano si David ngayon. Isa siya sa mga promising, like, alam mo yung bankable talaga na sasabihin mo. Bankable siya na actor, and at the same time may mga endorsement siya. Sa palagay mo, masasagasaan yun, papayag siya na mawala yun lahat, or dahil lang sa isang pag-agree niya sa isang topic na alam niyang ikakasira niya. What do you think? So basically for me it was an honest mistake. Kung totoo man na nag-like siya na ganung post, I am pretty sure, for me, sa opinion ko, I am pretty sure talaga na it was an honest mistake. It was something like accidentally pressed yung like button para lang at least mawala ang notification, or maybe dahil marami siyang like napasama yun and everything. Kasi to be honest with you, yung mga comments ninyo, oo, nagbabasa ako, pero hindi literally na-absorb ko. Like, gano'n na. Tapos like. Ganon. Ganun lang talaga siya para mawala lang. So basically for me, I don't think na-agree si David on. I really don't think na-agree si David. After all? Like literally after all? Ngayon pa talaga siya? Ngayon pa talaga gaganyan? So basically, it was just like an honest mistake for me. And I always chose the
the right thing, like pinipili ko talaga, hindi naman sa pinipili, like alam mo yung pinipili ko talaga yung brighter side, nilalawakan ko yung utak ko. Hindi ako basta-basta naniniwala. Kilala nyo ko. Magkakasama na tayo, kahit sabihin nyo siguro mga 6 months pa lang tayo nagkakasama or 5 months dito sa reaction video. Kilala nyo ko. I am not an enabler. Number 1, I'm not an enabler. Number 2, I don't tolerate negativity. Ninalawakan ko talaga yung utak ko. Hindi lang ako basta yung ganon, kagat lang ng kagat. That is so very squatter. Sa totoo lang, that is really, really squatter for today's video. So, yun lang yung 2 cents ko talaga dun sa issue na yon. Kung hindi ko pa nasagot yung tanong ninyo, so please comment down below kung ano pang gusto nyo i-clarify. Because I myself, nilalagay ko yung position ko kay David kung sabog ang notification ko. Minsan may mga accidentally akong nalilike. Pangalawa, after all the ayudas na pinakita ng Barda sa atin, maniniwala pa ba tayo? Ang daming factors dear. Ang daming factors talaga na parang masasabi mo talaga na, yes, indeed, something like, it was an honest mistake. It was an honest mistake. Like, literally, please always choose kindness. Yun lang yun. Huwag tayong magpakain sa negatibo natin nakikita. Huwag tayong magpakain sa mga naririnig natin na wala namang basahan. Huwag tayong maniniwala. Sa dami-dami nangyayari ngayon sa Pilipinas, I really don't know kung paano pa nahahandle. Lalo na kung DDS ka. Chares. Hindi ako DDS. Diba? But I don't tolerate. Of course, I don't tolerate something like, kahit hindi naman ako DDS, somehow, I'm not happy with the nangyayari sa Pilipinas ngayon. Nagkakagulo tayo, no? Kahit sabihin mo hindi ako DDS. Pero kasi, wala eh. It is what it is. He has to pay. Kung tatanungin nyo din naman yung opinion ko, since andito din naman tayo, nila-open ko na talaga yun, the ICC kasi is ating yan eh. Hindi yan international law. Oo, international criminal court yan, pero nasa constitution natin yan, na atin yan. Nasa lupa din natin yan. Sakop tayo yan. So basically, dinala lang si Rodrigo Duterte outside of the Philippines, but still atin yan. Sakop tayo dyan. Okay? Na-explain yan. Na-research yan. Okay? So basically, huwag tayong matakot. Kung wala talagang ginawa si President Rodrigo Duterte, mapatunayan niya talaga na inosente siya. Basically, wala tayong ikatatakutan. Okay? So please always choose kindness. Yun na yung masabi ko sa kanya. And I hope na enlighten kayo sa sinabi ko. It's up to you kung maniwala kayo or hindi. If you will gonna choose something like negativity, it's really up to you guys. But then again, let's just check it out about the Barbie Fortesa and David Licauco. Ano na naman, sobra ka, Faye? Favorite niya to picturean, no? Favorite niya talaga to picturean. Diba? Tsaka ang dami-dami na nangyari sa Barda. Diyos ko, ngayon pa ba? Ang dami-dami na, alam mo, mga negative people talaga. Chino-choose talaga nila. Yung tipong, alam mo, hindi yung Barda yung sinisira nila. The fandom itself. Tayo mismo ang sinisira nila. Kasi alam nila na tayo talagang affected. Sila Barbie and David, hindi sila affected because they really knew from the beginning kung ano ang meron sila, kung saan sila masastand, kung ano ang totoong meron sila. Kasi silang dalawa lang nakakaalam niya kung anong totoong meron sila. Okay, kung silang dalawa lang, wala nang iba, silang dalawa lang. Yung tayo assumptions based on sa video na nakikita natin, based sa napapanood natin, based sa naririnig natin. Assumptions lang lahat. Yan. Pero yung totoong nangyari talaga, it's with David and Barbie pa din. So, I hope you guys understand. Okay? Kasi ang sinisira nila yan, fandom. Ay, opos mo. Parang ang sarap talaga ng tapa niya, shawarma. My God. And ng basketball. Ay, saan to? I wanna see this. Saan to for today's video? May interview ba to? Linabas na ba to? Please comment down below kung linabas na ba ito. Anyways. Gwapo ni David, no? Ang gwapo. Kasi if you're truly a fan, hindi ka mapapadala dyan sa mga ganyang chika. If you're truly a fan, sa totoo lang, I really don't know kung fan ka nga ba talaga. Diba? Mami Eden. Ay, ito na siya. Papanoorin ko talaga for today's video. Papanoorin natin to. Okay. Patingin. Hindi siya naka-jersey. Bakit? Back na siya sa passion niya. Bago lang to eh.
Bago lang to siya, dear. Sa true lang. Ay, ganyan ba talaga dapat, ma'am? Ang bilis naman ng paa. Charing! Anyways, gagawa, ay ano to? Official teaser, pati ipanoorin natin. Santo Cristo, no? Maaari mo ba? Ang ganda ng kanyang ano dito. Dito tayo ngayon sa talagang Very David pusong Licauco. Santo Cristo. Ang kalye, makasalanan. Lahat ng service meron kami. Pare nga pala at your service. Hand service, oral service, iba. Very David Licauco siya dito. Oh my God, napakaburutal. Mga online scammers. Napakaburutal. Bili mo to cellphone. Bagong nakakaw yan. Ito naman ang tagakatay ng mga pyesa ng sasakyan. Andito naman tayo sa MMDA. Mga Makakatindila Association. Makakatindila Association. Ang lahat ng sugal dito, si Boss Luis, ang leader ng mga sindikato dito sa Santo Cristo. Santo Cristo ang pangalan ng bayan namin, pero masahol pa talaga sa impyerno itong lugar na to. Santo Cristo. Welcome to Santo Cristo! Okay. Ganda pala ng Santo Cristo, no? Maaari mo Gapo ni David. Anyways, there you go guys. That is all for today's video. Our Barda compilation. Hindi pa. I-check pa natin yung kay Barbie mamaya. This is KG Vlogs and see you on my next vlog. Bye!